Magandang umaga mga igan, ako naman Arnold Glavio. Kasama sina Susan Enriquez, Ivan Mayrina at Connie Sison. Narito na ang mga unang balita. Hihintayin muna ng Malacanang ang resulta ng pag-aaral ng Department of Education at Commission on Higher Education hinggil sa planong paglilipat ng school opening sa buwan ng Agosto o kaya ay Setyembre. At ngayon, populsuhan ang ating kasamang si Connie Sison ng mga estudyante hinggil sa naturang usapin. Connie? Yes, Iga, narito nga tayo ngayon sa UE Manila, no, kung saan nakikita natin sa aking likuran na halos mapuno na nga itong kanilang field, no, para sa kanilang flag raising ceremony. Pero bago yan, ating alamin muna, no, kung ano-ano nga ba yung saloobin ng ilang mga estudyante mula dito naman sa UE Manila. Tungkol pa rin dito sa usap-usapan, ano, na maaaring mailipat nga ang school opening sa darating na Agosto o kaya naman ay Setyembre, imbis na sa June. Ano? So, alamin natin. Good morning. Ano nga pangalan nila? Angel po. Angel, ano masasabi mo doon sa posible daw na paglilipat ng school opening sa August or September instead of June? Para sa akin po, pabor po ako doon kasi alam po naman natin na isa tayo sa nahuhuli sa pagdating sa education. Kaya mas maganda po kung makakahabol tayo doon sa education na meron yung ibang bansa. Okay, so kasi para lang din sa kaalaman ho ng ilan sa ating manonood, no, ito yung usual na ginagawa ho sa may Southeast Asia, no. So September ang kanilang klase. Maraming salamat sa iyo, Angel. Ngayon naman abangan natin itong isa sa mga estudyante rin, ano. Pabor ka ba o hindi dito sa sinasabi na September na gagawin ang opening of classes? Hindi po ako pabor kasi po mas malaki po yung i-adjust po ng mga students dahil po kung sa September po yun, hindi po sila sanay na pumasok po na ganun po. Para pong nasa vacation mode pa rin po sila. Opo. So sa tingin mo kapag ka September, hindi magiging pareho? Kasi maraming mga factors and considerations, particularly itong UE binabaha ito. Paano yon? Hindi ba kayo naapektuhan din kapag binabaha? Naapektuhan po kami, nagkakaroon po ng mga suspensions of classes. Pero kasi po, kung iisipin po natin kung pangkalahatan po, hindi po yun yung normal na pasok po talaga ng mga estudyante. Kasi nakasanayan na po namin na June po talaga yung start ng classes. So talagang thank you ha, maraming salamat. Talaga ho nga magkakaiba, no? Meron na may mga asang-ayon, meron pa rin hindi. Pero alam niyo mga kapuso, ito ho nga pinag-aaralan, may mga certain considerations talaga, no, na sinasabi nga ho tayo na kung bakit ito ho ay pinag-aaralan ngayon, ano. At ang ilan ho sa mga factors na yan ay yung panahon nga ng tag-ulan, apektado rin ho ang UE, syempre pa sa baha. At ilan sa tinitignan yung kakayahang mag-upgrade ng school facilities. Titignan din po muna ang academic calendar ng mga preschool, high school at elementary ng DepEd. At sa Marso daw balak ng CHED na resolbahin ang naturang issue. Pero may mga nauna na hong sumang-ayon dito, kabilang na ang University of the Philippines, no? Dito ho sa paglilipat ng pasukan. Nariyan din po ang Ateneo de Manila University at pinag-iisipan na rin ng De La Salle University at maging ang UST at Adamson University ang maaari ho na paglilipat ng kanilang mga opening ng klase, no? So may mga ilang malalaking universidad na ho tayong sumasang-ayon dito sa paglilipat ng klase. Pero of course, marami pa hong iba pang mga factors na nabanggit ko nga kanina na kailangang tingnan at pag-aralang mabuti, no? Kaya naman ngayon po, alamin pa natin dahil naglibot tayo dito po sa may University Belt area kung ano pa yung ibang pulso ng mga estudyante ukol sa isyung ito. Panoorin po natin ito. Okay, para po sa akin, okay na po yung June to yung starting po ng schedule po. Kaysa babaguhin po nila babaguhin po nila. Parang ayun na po yung kinasanayan naming schedule. Pabor po ako na gawing August yung pasukan dahil nga po yung pasukan na June maulan. Kung September naman po, okay lang din naman po kasi binabaha po kami sa UE para po parang maiwasan na po yung mga mawalan ng pasok. Wala. Alright, so yan ho yung mga ilan sa mga saloobin na mga nakausap nating estudyante, ano? At sa kasalukuyan, para rin sa kaalaman ng lahat, bumuo na ho ang CHED ng Technical Working Group para pag-aralan ng husto kung posible nga ba ito at mas magiging maganda nga ba para sa karamihan ang naturang panukala. Balik muna sa inyo dyan, Igan. Maraming salamat, Connie Sison.